Ngayon ay parang hangin na lang na naligaw. May unipormeng naging dahilan ng galit ng salita ng di napag-isipan. Sa bawat live na puno ng init, may sugat na di na maibabalik. At ang mga nanood lang noon, di alam kung saan pupulutin ang kahapon. Oh, yun na, wala nang normal mangusin content. Mga pangako'y nawala sa hangin bigla. Oh, yun na, parang kwentong naputol sa gitna. May lungkot na iniwan sa masa. Oh, yun na, wala nang ingay na kilala. Tahimik na ang entablado ng drama. Sa dulo pala ng lahat ng sigawan, may katotohanang di matatakasan. Mga salitang binitawan noon, parang bato na bumalik sa kahon. Mga kaaway na pinagawa na lang, ngayon ay multo na ng nakaraan. Sa social media na parang entablado, lahat ng galit ay lumaking totoo. Pero ang mundo ay di laro lang, may hangganan ng bawat laban. Tahimik na ang screen, dahil wala nang norman mangusin. Oh, yun na, wala nang norman mangusin content. Parang ilaw na kusang namatay. Oh, yun na, sa dilim mo makikita kung sino ang tunay na nagmamahal. Oh, yun na, sa likod ng pangalan, may taong napagod din sa laban. Sa dulo pala ng bawat kwento, may wakas kahit ayaw mo. Hindi lahat ng sigaw ay panalo, hindi lahat ng tapang ay totoo. Kapag mundo'y bumalik sa tahimik, doon mo maririnig ang sarili. Oh, yun na, wala nang norman mangusin content. Alaala na lang sa timeline mo. Oh, yun na, wala na norman mangusin content. Alaala na lang sa timeline mo. Oh, yun na, parang bagyong lumipas, may bakas pero wala nang unos. Oh, yun na, kung may aral mang dala, yan ay huwag kalimutan sana. Ang respeto'y di dapat nawawala, kahit sino ka pa sa mata ng madla. Nawala. Tahimik na ang screen, dahil wala nang norman mangusin. Alright, mga kaplastic. And this is me again, Big Sue. Right back at it again with another Norman Mangusing content. At isang dekalibre at gatas na gatas hanggang sa dugo na lumabas ang aking tatalakay ngayong araw na ito o gabi sa inyong lugar. At ang tatalakayin po natin, mga kaplastik, ay ang 4.5 season ng kanyang teleserye ng Norman Mangusing content, na kung saan ay meron na naman tayong isang ibabalita para sa inyo, mga kaplastik, tungkol kay Norman. Update dun sa hearing nila ngayong Lunes. Ano ba to? Abril 20 na ba? Abril 20. At kung saan ay inaddress ni Norman Mangusing na panalo na daw siya sa kasong ito, mga kaplastik. So bago ang lahat, lumang iba, mga kaplastik, panoorin po natin yung mga random videos ni Norman Mangusing, mga kaplastik. Sabi ni Kenneth Carl Manansala, boss yung Bungo TV,
pagbigyan mo nga minsan. Diyos ko, papampam lang yun, oh. Wala ibubuga yun. Papampam lang yun, oh. Actually, nung din January pa, pinag-aaralan na ng mga abogado ko kung ano yung pwede ikaso sa kanya. Dapat sasampahan ko siya sa Cagayan. Iniisip ko baka ma-dismiss, lack of jurisdiction. So sa Isabela sana. Hindi ko pa na uli nakakausap yung abogado na gagawa ng kaso para sa kanya. Kasi bawat isang tao, ibang abogado hahawak. Ganon. Ibang abogado hahawak bawat isang tao. Sabi ni Ice, bobo po ako. Sabi ni Kenneth Curl Manansala, boss, yung Yun. Ito yung sinasabi ko about dun sa sinabi ni Norman. Ito na naman yung sinasabi niyang bukod ang abogado niya bawat kalaban. Talagang pagtatawanan ka ng mga vlogger na kaaway mo kasi huwag na sa lahat. Hindi naman totoo talagang may sarili kang private lawyer. Lalo na nung nakita ka pa na sipatan ka ng camera na lumalapit ka sa PAO. So paano mangyayaring may sarili kang private lawyer? Diba? At ngayon sinasabi mo pinag-aaralan mo na may demanda ito si Bungo TV. Gawin mo na lang. Huwag mo nang papyawin pa na banta. Diba? Kasi kung gusto mo talaga, ginagatasan ka naman ni Norman eh. Ay, ginagatasan ka naman ni Bungo eh. Gawan mo ng paraan para yung mga inipon niya sa YouTube mapunta lang sa Danyos, mga kaplastic. Hindi yung puro kabanta na kailangan mo pang mag-anunsyo o parang binabalak mo pa lang o something else. So wala naman kaming pakialam kung may balak ka o hindi. Importante, ginagawa ka ng laruan ng mga kampo ng kabila. At the same time, nawawalan kami ng kabuhayan sa'yo, Norman. Kaya magpatuloy ka lang sa mga kasinungalingang pinagsasasabi mo. Diba? At dahil dyan, may buwelta po si yung lumang video ni Jam Antonio Mangusin. Meron ata siyang sinabi dito. Wait. Ito, panoorin natin ito. Yan. So, ibig sabihin po nun, bukod po sa pagsukumpuni po ng mga sasakyan, meron po akong mga other unit. At dito po sa taas naman yung isang resto, yung salad man. Total, sa salad siya nahuli, tamang-tama. Meron ditong outpost. Kain siya ng salad dito sa Gift Cafe. Ayun lang po yung outpost ng PNP. Ako hindi po. Ito po, 2019, ito na po yung aking negosyo. 2019, ito po yung room ng Saladman sa upper naman. At meron po itong branch po, yung salad po na to sa Lagro, near at Fairview. Dito po yung original main building po ng Saladman Cafe. Pwede nyo po siyang ma-detect, pwede nyo po siyang ma-identify, ma-search po sa FB. Ayan, pwede po kayong mag-order ng salad. Total, ang number 1 menu po namin ay salad. Ito po, ang mga menu po namin, total di lang naman, mainam, malapit-lapit dito kasi may PNP sa tabi ko eh. Ayan. So, ito po yung aming menu. Pinakikita. Yan po ang menu po ng aming menu. Ito po, mga salad po yan. Baka dito na siya matuluyan. Salad baka dito na siya matuluyan. Agtado. Aray ka. Aray mo. Naman. Sabi ko, yan. Aray mo. Kapagbiro din pala tong si Jam Antonio, no? Nag-comment ako sa earlier vlog niya, talo si Pinocchio. Sabi niya dito, moral lesson, wag ugali magsinungaling at magyabang kung ayaw niyong maging ganyan ng inyong ilong.
Nagrebat itong si Jam. Masaya ako sa ilong ko basta hindi nakikisawsaw sa buhay ng may buhay. Talaga ba? Bakit lagi mong pinapasaringan si Norman Mangusin? Diba? Bakit mo pinapasaringan kung talagang hindi ka nakikisawsaw? So anong layunin mo, bakit lagi mo ngayon pinapasaringan si Norman Mangusin sa account mo? At the same time, may negosyo ka. Ang pinaka main course mo sa inyong restaurant is salad. Kaya pinangalanan mo ng salad man. Wawa sa'yo. Hindi daw siya nakikisawsaw. Salad po ba yan? Baka dito siya matuluyan. Yun ang sabi ni Jam. Ito ang definition ng nagsikap para yumaman. Laban lang nagpipiling mayaman. Pero mayaman naman kaso sa kaso. Yun. So dapat pala si Kulaong ang maiinggit sa'yo. Di yung binibida niya yung inggit ka lang daw sa kanya. Ano kaya kaiinggit-inggit sa buhay ni Kulaong? Diba? Wala. Ito pa, mayroon pang sinabi si Jam patungkol sa kanya. So, panoorin natin to. Sa Zoom meeting, dinenounce niya, pero ngayon, he denies me. But it's okay, walang problema yun. Hindi ko kailangan i-acknowledge ako ng isang FLM. Okay na ako doon. Pero sisiguruhin ko kung saan ako makarating, bibit-biting ko siya. Now, yung time na yon, pag umuwi siya talagang noon pa man, bas lamang ang pasiklab kaysa pananahimik. Kaya nga hindi po pwedeng umuwi siya doon na walang perwisyong bit-bit. Bakit? Willing maubos ang lahat ng mga paalagang baboy, paalagang manok, tapos ang makikinabang lang naman yung wala namang ambag sa buhay namin, kami naman ang nagpakahirap, tapos pag tapos na, aalis na siya, wala namang iiwan. Alam mo yun, kagaya lang nitong huling nangyari, pumunta sila doon, nagpakayabang sa maraming tao, sa mga pininsan namin, pinagbibigyan na ng 1,000 bawat isa. Sa mag-asawa, binigyan ng tagda 2,000 yung mga tiyuhin at tiyahin. Tapos pagdating sa bahay, wala. Ubus lahat. Walang makain. Ginawa pang katulong yung kapatid ng isa. Ganon siya. Doon sa province, uuwi ito. Yun yung sinabi ko na nagpang-abot kami. Talagang hinamon ko siya ng patayan. Ay, sabi ko, hindi pa naman ako ganun kalalim naman na ng palataya during their time. Kasi mantakin mo, pagod na pagod kami sa bukid para sa pagpapaharvest. Tapos ikaw, pupunta ka lang doon para kumuha o para magyabang. Ano talaga siya? Ever since po. Kumbaga ang ambag lang po niya sa amin, pasakit, sama ng loob, perwisyo. Wala siyang ibang ginawa. Wala akong makikita at maalala na magandang naiwanan niya o nagawa niya para sa amin. So, dito ako sumasangayon sa opinion ni Jam Antonio Mangusin. Ba't ko nasabi na sumasangayon ako sa kanya? Yun ay nakikita naman sa mismong live stream ni Norman. Kitang-kita nyo naman kung anong klase yung bahay nila. Ni dumating siya sa buhay na yun nung that time, nung nagbakasyon siya. Nung holiday break. Na hindi man lang niya nagawa ng paraan na mapaganda ang kanilang mga taanan. Ni hindi man lang niya na live stream na binilhan niya na masarap na pagkain ng magulang niya. O ano laging pinopost niya? Kumakain daw siya ng ng cross-poliment na mais. Na nilait-lait pa niya dahil hindi daw masarap ang lasa. Pati yung malagkit na kinain niya na luto ng kanyang tatay na hindi rin niya pinuri. Lagi niya sinabi noong araw na yun hindi daw siya nasarapan, nauumay na daw siya.
Dumating siya doon sa bahay na ganun ka pangit yung estado ng buhay niya. Tas aalis siya na ganun din yung iiwan niya. Winalangya niya yung mga buhay ng pamilya. The same time, nakita ko nga yung sinabi ni Jam Antonio, di ba? Na inutos-utusan pa niya yung nakakabatang kapatid ni Norman. So ano ang ibig ko sabihin sa puntong ito, mga kaplastik? Ganun talaga ang kilusan o mga galawan ni Norman. Same thing na sinasabi ni Jam Antonio. Baga yung mga panahon hindi pa siya nagbabalik loob sa Panginoon ay hinamon pala niya ng patayan nito si Norman. Sayang nga lang hindi natuloy. Yun nga lang, makukulong ka lang, Jam Antonio, no? Nakapatay ka lang ng scammer. Sayang, talagang sayang. Hindi nagpangabot. So, yun. So, magtungo pa tayo sa isang opinion ni Jam Antonio Mangusin, mga kaplastik. So nasa na kaya yun? Ito pala. Narinig mo na ako? Okay. But mukhang kinakabahan ka. Hindi talaga patas. Ganito. At least, may mga abusadong gumagamit sa mga sa side ni FLM. At yung mga tao na to parang kailan dumating, pero parang dahil sila ang may authority at may SPA, parang feeling sila ang lahat ng may kakayanan to use and dictate whatever they want to do. Okay, medyo mabigat yung paratang nila at ang nanang ko ay nagagalaiti. At alam ko kung bakit pinahihinto ni FLM regarding din dyan sa nangyari ngayon na huwag na pag-usapan regarding sa private life. Naglabas kasi sila ng content regarding me at sa kanya. Alam ba yun? Di ba nakita mo yun? Oo. Oo, dahil lang kila Yama, dahil yan doon sa mga kasama niya, dahil yan kila Mary Ann Vicente, Victory. Ayan. Ngayon, observe ka lang sa pag-uusapan mamaya doon sa lahat ng FLM vlogger. Paki-observe ikaw ang magiging mata ko kasi lahat yan, naka-screenshot lahat sa akin, lahat ng mga ginagawa ni Mary Ann, nila Delicado Uno, nila JC, nila Yama, at mga reported sa akin from different part ng mga, lalo sa mga OFWs na alam mo na yung ibig sabihin na ayaw niya marinig. So, ayun din, nagre-ready din ako kasi naka-ready ang nanang ko, kaya ang nanang ko dapat nakaluwas yun, pero dahil sa ginawa, kaya nga kinausap sila ng nanang namin, matindi yung ginawa sa akin. Tahimik lang ako dahil lang nakiusap ang nanang ko sa akin na huwag muna ako magsalita hanggat makalabas. Sabi ko, sige. Pero sabi ko, hahanap ako ng tao ng pagkakatiwalaan na mag-observe sa kung ano ang desisyon na ginagawa ni Yama at Mary Ann Victory. Ayan. Kaya ako nakikiusap. Hindi ako nakikiusap, but I know, I pray, and God leads me to talk with you and to say it this. I know, my spirit knows kung sino ang tamang kakampi at hindi. Ayan. Medyo mabigat yung ginawa nila. Instead na maayos at nakapokus na ang tao, bagamat ganun pa man, medyo gumawa sila ng move na hindi tama.
Yun ang hindi ko alam. Oo. Oo. Chris, sige, isa mo lang sa akin. Pero ikaw ngayon yung magtutuloy dyan. Ano pa man ang mga napag-uusapan, Chris, just keep it. Kasi paglabas ni FLM, lahat ng mga nasa tabi niya na nag-abuso at gumamit ng kanyang kapangyarihan regarding dyan, pawawalis ko yan. Sabi ko, dalawa lang pwede niyang piliin. Ako o sila. Pag sila pinili niya, sa kangkungan siya pipilitin. Naku po, kangkungan pala Yun para lang ang pupulutin. sabihin dahil Si FLM. ano sila marami ako nalaman against those people na hindi tama. Na talaga nga naman, Pastor. they're trying to hide something kung bakit nila ako sumisiraan. Because kapag nalaman ni FLM yun, madudurog sila. Ano kaya yun? Ano kaya yung madudurog sila? Una, ayaw nilang makalapit ako kay FLM. Bakit? Kasi lahat ng mga katarantaduhan nila, Chris, makakarating at makakarating. At hindi ko po pwedeng hayaan. If you are remembering when the last time, Chris, FLM says na missing kunduling ayaw na tunggap ng donasyon. Tama ba? O yan. Ang dami nakarating sa akin. Sobrang dami nakarating sa akin. Na hindi maganda. Ayan, Chris. Kaya ako, Chris, sabi ko nga, hindi ako gumikilos na hindi ko pinag-pray. May kilos. Actually, mas mabigat ang loob ko kagabi nung narinig ko yun. Pero sabi ko, kalma ako. This is not the right time to make war. I'm not in the right positions because I know my enemy is the inside of my brotherhood, my brother's backyard. Now, if my brothers now nakalabas na, diyan tayo lahat. At makikita, sabi ko nga, at ako mismo ang magtuturo kay FLM. Sino ang mga totoong kakapinan? Oo. Yan yung mga panahon na nakakulong pala si Norman Mangusin. So may mga gumagamit daw ng pangalan. So that time, at the very beginning, magkakampi pala talaga sila ni Norman. Itong si Jam Antonio. So kailan po sila nagsimula na magkaaway na? Siguro nung naglabas na ng salita itong si FLM o si Norman Mangusin patungkol dun sa mga ulitan nila ng nanay nila. So hindi natin alam kung ano ba talaga ang nangyayari sa pamilya nila. No? Napakalalim ng mga sinabi ni Jam Antonio. Sabi niya, it's not the right time na ilabas niya o may masabihin niya sa mga publiko o sa ibang tao yung patungkol kay Norman. So ibig sabihin lang nun, ito na yung right time, Jam Antonio, kung nakikinig ka man, kung ano man yung sinabi mo dito sa audio call ninyong dalawa ni Chris, sabihin nyo na, diba? Para na sa gayon, aware na kami na meron pa palang mas sikreto pa sa sikreto. Sa gayon, matuldukan na yung mga katarantaduhan ni FLM, mga plastic. So magtungo naman tayo. May mga bago na naman tayong nadiskubre na kung saan ay may bagong TikTok account si Norman Mangusin. At meron na siyang mga kakontakan. Yan. Pati bubble gang, ginaya ng bubble gang yun. Ang sarap-sarap kaya ng salad. Diba? Sige na, hindi ko Masarap kayo talaga yung rito. salad, pero pag kasama siya, huwag tayo kakain salad. Oo, wag salad. Madamay tayo sa salad. May trauma ako sa salad. Nag-close up pa nga yun eh. Nag-close up pa yun eh. Kuya, pinalo po kita. Oh, yan, guys. Kuya FLM. Nung 2024, yan ang ano to. Yan ang, wala ka na. Oo, nagbabay na siya. Hindi, baka may Pati bubble gang. Di ba? Ito po yung bagong TikTok account ni Norman. Ninilig.
Puwit ng bata. Nawawala. Meron senior si Puginius eh. Basta meron siyang bagong TikTok account na may 500,000 followers si FLM, mga kaplastic. So, kung gusto nyo, i-search nyo na lang Francis Antonio Leo Marcos o Francis Leo Antonio Marcos ang pangalan. Makikita nyo yon, may 500,000 followers siya. At yun, sabi nga ni Puginius, paki-report. Support ang isa pang TikTok account ni FLM, mga kaplastic. At kita naman sa username, Francis Leo Antonio Marcos. So, wag na natin patagalin, mga kaplastic. Ito na po yung bagong update o legalities nila Norman Mangusin versus sa asawa ni Makagago na si Francesca. Ang sabi pa nga dito ni Makagago, Norman, nandito na kami. Kakaharapin na namin yung 20 years naming pagkakakulong sa kaso mong pang grade 2. Grabe naman sa grade 2, mga kaplastic. Ayan, pumunta na po si Makagago at saka yung asawa niya sa Department of Justice o DOJ sa Quezon City para yung harapin yung kaninang hearing ng Monday. So, ito na po yung ipinagmamalaki ngayon ni Norman Mangusin. Panoorin natin. Magandang hapon sa inyong lahat. Gumagandang hapon daw. Kararating-rating ko lang. Ay, kumusta na kayo? What's up? What's up daw? Ay di, what's up? Sabi niya, boss, FLM, mahal ka namin. Pamilya NDS, Igorot. Mahal ko din ho kayo. Bigyan ko lamang ho kayo ng update kasi dalawa po yung pinuntahan ko na hearing ngayon. Yung isa sa preliminary investigation namin, dalawa sa Quezon City. At yung isa pinuntahan ko dito sa Manila. Kaya po maaga akong umalis doon sa Quezon City kasi hindi naman ako dapat kailangan doon. Lawyer ko lang dapat kasi sila naman yung magpa-file ng kanilang sagot doon sa aking kinaso sa kanila. Pero nagpakita pa rin po ako kay Piskal para sincerely na alam niya na ako ay dumating at seryoso sa aking ginagawa. Hindi po. Ako po yung nagkaso. Pati rin po yung pinuntahan ko isang hearing sa Maynila po. Ako rin ho yung nagkaso. Alam niyo po ako usually ayoko nang banggitin yung pangalan niya. Hindi ko na siya pinagtutuunan ng pansin ngayon. Kumbaga ako korte-korte na lang. Pero meron nag-forward sa akin na may post na yun daw ikinaso ko ay pang grade 2. Pang grade 2 daw. Hindi kaya Hi Hazel 21, shout out sa iyo from US. Hindi kaya defying mechanism niya lang yun. Pero ang totoo, kinakabahan na yun. Piruin mo, pag nagkataon, mag-asawa silang makukulong, di ba? Di ba? So, nag-file na po sila and then magpa-file din po tayo ng counter nila. Ayoko silang pag-usapan. Kumbaga, ayoko sumagot sa kanilang mga vlog. Paano? Doon pa lang sa RTC yata, sa Piskal.
Nag-under oath na yata o something na dumating na yung mag-asawa. Umalis ka na raw doon. Ito, pinapalabas daw ni Norman Mangusin na ano yun, sinasabi niya kanina. Po tayo ng counter nila. Ayoko, di ba? Di ba? So, nag-file na po sila and then magpa-file din po tayo ng counter nila. Ayoko silang pag-usapan. Kumbaga, ayaw Ayaw mo kasing pag-usapan, yun ang sabi mo. In the way na nung pumunta kayo sa Quezon City, nagpangabot yata kayo ng mag-asawa ni Makagago. Ang problema, wala pa raw 5 minutes ay umalis ka na. At ito ang sagot ni Makagago dito. Ito. Norman Mangusin, hindi mo man lang kami hinintay, manumpa. O yun. Nagpaalam ka agad na umalis for security reason. Lol, sa bagay may bago pa ba sa'yo? Babaeng binastos mo online, pinakyuan ka sa mukhaan, nagkaso ka. Security reason. Paano? Traumatized na siya sa mag-asawa, mga kaplastic. Dahil syempre, ayaw na niyang makita yung pagbumuka ng mag-asawa. Kaya nasabi niya yung ayaw na niyang pag-usapan itong si Makagago o mabanggit o sumagot sa mga vlog ni Makagago. magandang hapon sa inyong lahat. Ngayon, kumbaga ako, korte-korte na lang. Pero meron nag-forward sa akin na may post na yun daw ikinaso ko ay pang grade 2. Pang grade 2 daw. Oo. Hindi kaya Hi Hazel 21, shout out sa iyo from US. Hindi kaya defying mechanism niya lang yun. Pero ang totoo, kinakabahan na yun. Pero Paano define mechanism? Baka defense mechanism. Magawa ka ng terminology mong sarili, no? mo, pag nagkataon, mag-asawa silang makukulong, di ba? Di ba? So, nag-file na po sila and then magpa-file din po tayo ng counter nila. Ayoko silang pag-usapan. Kumbaga, ayoko sumagot sa kanilang mga vlog. Oo, kasi wala na, ayoko na. It's just a waste of time, di ba? Pag sumagot pa ako sa mga vlog nila. Basta kayo po, maraming salamat dyan sa mga tao ko, sa mga supporter ko, doon sa mga taga-screenshot ko ng kanilang mga post. Thank you. Pero kanina lang may pinorward lang sa akin na screenshot at may nag-post nga daw na yung daw kinaso ko is pang grade 2. Sa akin pa ho yung screenshot. Binanggit yung pangalan ko, pinanggit yung pangalan ko. Norman, yung kinasa mo pang grade 2. Parang gano'n. Hindi kaya defense mechanism yon dahil kinakabahan na siya. Diba? Dahil pag Kanina define mechanism, ngayon defense mechanism naman yung terminology niya. Halata ang kabado ang kupal eh. Diba? Yan yung mga sinasabi ko sa iyo eh. Magsasalita ka lang ng kaewan-ewan mga kaplastic. Dalawa sila mag-asawang makukulong. Pag nagkataon, huwag po kayo mag-alala. Sabi ko nga po, I can do this all day. Opo. Basta kayo, dyan lang kayo. Kung may sinabi siyang pangit, screenshot nyo, alam nyo defamatory, padala nyo sa akin, kasuhan natin. Opo, ganun lang kasimple. Tadtarin natin ang kaso. I can do this all day, all night. Walang problema. Sinasabi nila na wala daw ako pambayad na abogado, wala raw akong pampaslupang patay gutom daw ako. Ayan. Tignan na ho natin. Basta ako, wala po ako sasabihin pangit sa kanila. Wala. Basta kayo, dyan lang. May post sila. Tinenga ko at tingin nyo defamatory, screenshot nyo, record nyo, kunin nyo yung link, padala nyo sa akin. Kakasuhan natin ang kakasuhan yan. I can do this all day. All night long, I can do this. Di ba? All night long. Ada pa ka. At syempre,
pinoprovoke nila ako kanina, hindi ko binigay yung satisfaction nila. Bulong ng bulong ho doon sa hearing, parang bubuyog. Hindi ko na lang ho sinagot. Tinitigan ko na lang, tapos di ko na sinagot, di ko na pinasin. Nagpapakute. Gusto nilang ma-provoke ako. Hindi ko ho hindi ko bibigay sa kanila yung gano'n satisfaction. Sumagot na lang sila ng sumagot. And I can do that all day, all night long. Wala ho problema. Marami pa ho tayong ikinakasa para sa kanila. Sabi ni Kenneth Carl Manansala, baka Boss FLM yarn. Ramdam namin, mga supporter mo, malapit na yan, boss. Yes, sir! Salute! Yes, sir! Sabi ni Leo De Villa, boss, patikim naman ng pakbet with bagnet mo, boss. Salute from Lipa, Batangas. Solid, de calibre. Solid. So, dalawa po yung inatendang kong hearing. Kaya po kanina, meron po kasi akong pang 11:30. Opo, meron din akong pang 10. So, pagdating ko po, actually, hindi naman po ako kailangan sa Quezon City kasi preliminary investigation lang po yun. Kumbaga sila lang po magpapail ng kanilang counter. Opo. Dapat hindi na po ako kasali. Pero, nagpakita pa rin po ako para makita naman ni Piskal na seryoso ko sa pagtugis sa kanila. Seryoso po ako. At this time, wala na pong makakapigil sa atin. Apo. Yun po yung katotohanan noon. So, maaga po ako umalis. Nagpaalam na ako kay Piskal dahil nga po ako may iba pang hearing na pinuntahan at katatapos-tapos lamang ho. At ayun ho. Kaya nandito ako ngayon. Yes. So, kanina nung nagpaalam ako, baka sabihin nila maaga ako umalis. Sa totoo lang ho, nagpapakyut. Lintik ang pakyut. Naka-video pa na ang dami, bulong ng bulong, parang bubuyog. Na pinoprovoke ako. Yes. Hindi ko naman pinansin. Hindi ko siya binigyan ng satisfaction. Tinitigan ko lang. Tapos, di na. Tapos yun, sabi ko, Piskal, may hearing pa ako. Pinakita ko kay Piskal yung isang hearing ko. Kaya, pinayagan na po niya ako. Yes! Yun pala yun. Yan ang paliwanag niya. Kasi ang post ni Makagago daw, hindi mo man lang daw siya inantay. Umalis ka na raw dahil sa security reasons daw. Pero hindi ko alam kung yun din yung opinion ni Makagago sa kanyang YouTube channel ngayon. So, kung papanorin natin nga siguro ngayon yun, baka matagalan lang. Baka sa susunod na content na lang natin yun pag-usapan. Pero yun ang sabi niyo. Halata namang mga parehas kayo nagma-mind conditioning eh. Dahil pinapakita ninyo sa mga fans ninyo na positibo kayo pareho at hindi kayo actually na parang nauubusan ng pag-asa. So malalaman naman natin yan sa resulta. Kung ano magiging resulta ng kasong isinampa ni Norman laban kila Makagago at Joanna. And then yung resulta naman na para kay Norman Mangusin sa isinampang kaso naman ni MG tsaka ng asawa niya. So vice versa. Malalaman natin kung sino talaga nagsasabi ng totoo, mga kaplastik. At sino ba talaga ang unang makukulong sa kanilang dalawa. 'Di ba? Yan yung meaning nun, deeper meaning nun, mga kaplastik. Kumbaga, it's ubusan ng pera ito, mga kaplastik. Talagang ginagawa na nilang laruan ng korte, mga kaplastik. Talagang sampa rito, sampa doon, di ba? Reklamo dito, reklamo doon. Nagiging Philippine looper kayo at the same time, same shit. Wala nang katapusan, di ba? Yan yung mga ginagawa nilang dalawang magkabilang kampo eh. Wala namang kaso yan kay Makagago, mga kaplastik, dahil na sa lahat, mayaman yan. Hindi makukulong yan. Magbabayad lang ng danyos yan, tapos yun na. Balik na naman uli sa dati. So, wala nang pagbabago. At yun pa rin. At magkakaroon pa rin ng alitan, paringganan o siraan na naman sa social media
So wala na, hanggang magkasawaan na mga taong bayan. Kaya nga karamihan sa mga manonood na mga bawat panig nauumay na. Nakakaumay naman talaga na kasi wala nang resulta Puro alita na lang, bangayan. Diba? Wala nang nangyayaring bago. Meron ba talagang nakukulong? Diba? Wala wala hanggang ngayon. Ganyan pa rin. Yes po. So, wala tayong sasabihin sa kanya. Yun lang kanina, may nag-forward sa akin na sinabi na yun daw ikinaso ko sa kanya ay pang grade 2. Nakaposo, may screenshot Pang grade 2 raw ho. Pang grade 2 raw yung ikinaso ko. So, be it. Pang grade 2 pala tingnan na lang natin. Yung pang grade 2. Pang grade 2 pala kami. Okay. Sige. Let's see what we got. Ganun lang ho yun. Di ba? Pang grade 2 daw kami. Di sige. Hindi kaya yun? Defense mechanism niya lang yun. Oo, kasi pagka pumabor sa atin ng korte at nakita yung bigat ng ating ikinaso, mag-asawa silang makukulong dito. Yes. Hindi ako atras dito. Sabi ko nga, I can do this all day, all night, all day long, all night long. Kayang, wala na akong gagawin sa buhay ko, kundi magkaso na magkaso. Ganon. May sinabing pangit, kaso. Sinabing pangit, kasuhan agad. Ganon. Ganon na. Pinokus ko na yan. Na talagang puro kaso na gagabutin nila ngayon. Sumagot na lang sila na sumagot. Ganun lang yun. Huwag tayong papatol sa kanilang mga palipad hangin. Huwag na kayo makikipag... Wala tayo sasabihin pangit sa kanila. Hindi tayo magsasalita ng kung ano-ano. Yes, basta may sinabi sila pangit, i-screenshot nyo, padala nyo sa akin dahil pinagbablock nila ako at saka wala po akong Facebook Kawawala na ho yung Facebook ko. Wala na ho. Massive report na naman at saka ako etc. So padala nyo ho agad sa Viber ko lahat na ipopost nila na defamatory, tagtag kaso na naman yan. Yes, kakasuhan natin ng I can do this all day. Butik. Di ba? Meron pa ho tayong inihahanda na isa pang kaso sa probinsya ho. Riker! Sabi ni Riker, boss, good PM. Pa-shoutout naman sa tropa ko na si Jack Santos, Jubis, na empleyado ng gobyerno. Maraming salamat, boss. At King ina nyong mga basher, sabi ni Riker 0917. Malupet, Riker, Pet Malu. Shoutout sa'yo, Riker Again, sabi ni Riker, nagpalipad siya. Sabi niya, shoutout daw sa tropa niya na si Jas Santos Jubis na empleyado ng gobyerno. Maraming salamat, boss. At King ina nyong mga basher. Yan ang sinasabi po niya. Yes, ni Riker. Shoutout kay Hook Balahak 05. Yes. So, ganun masaya tayo sa mga araw-araw na to at tayo nagpapasalamat sa ating mga supporter at sa ating mga lawyer. Opo, maraming salamat. Maraming salamat po sa inyo. Sabi ko nga I can do this all day. Opo, I can do this all day. Yung pinahiya nila ako, yung pinreskon nila ako. Pinresko nila ako, pinagbumura nila ako sa preskon sa totoo lang masakit para sa akin. Yung anak kong panganay, akala ko alam niyo yun, nawala na sa sarili, muntik na. Kaya yung galit ko po ay masyado ng masakit, malalim yung sugat na ginawa nila. But this time, wala tayong sasabihin pangit sa kanila. Ayun lang at nag-live ako para i-inform ko kayo kung ano yung mga nangyari ngayong araw na to. 2 court po yung pinuntahan ko. Parehas naman po ako nagsampa. Opo. Yes, sir. Di ba? Parang hindi mo masabi kay Makagago na magpipilipin loop din siya. Di ba? Parehas kayong nag-abala, di ba? Parehas kayong abala sa mga bawat isinampang kaso nyo sa isa't isa.
parehas kayong nai-stress din at the same time, imbis na nakapokus kayo sa mga kani-kanilang mga business, eto naman si Norman magpo-focus sa mga palipad ng tao. Ay, yun na lang. Ang ending na lang yan mga ka-plastic. Tabla, mga ka-plastic. For sure, tabla yan. Parang walang makukulong. Ewan ko, kung may makukulong man, maganda. Hindi natin alam kung sino yung mauuna. Kasi ito, kumpiyansa si Norman na makukulong daw yung mag-asawa. Di malalaman natin niya sa mga susunod na panahon kung meron talagang makukulong, mga ka-plastic. So, sobrang haba na kasi ng video na to eh. Pero tingnan natin, baka may sabihin pa siya. Night long, araw-araw. Diyos ko, di ako magsasawa. Kung kinakailangan, araw-araw ako manumpa sa korte. Basta may nakita kayo, may sinabi siyang pangit, screenshot nyo. Sabi ni Gingging Saging, Uncle Norms, Auntie Marbs, kinilig ako sa live. Wow, Gingging Saging ha. Shout out! Shout out sa'yo, Gingging Saging! Oh, mahirap to. Basta kung ano ang sabihin nyo na lang, screenshot nyo na lang. Oh. Baka defense mechanism na lang nila yun. Sorry. Defense mechanism nila yun. Oh, kasi, totoo, baka kinakabahan na yun. Kasi, eto, pagka pumabor sa atin ang batas at nakita yung bigat ng ate ikinaso, mag-asawa silang makukulong. Paano na kaya yung anak nila? Di ba? Well, problema nila yon. Mayaman Mahilig yan. silang gumawa ng problema nila yon. Ganon din naman ako, pinoproblema ko din sa sarili ko, anong mangyayari, di ba? So, yun lang. Hindi ko binigay yung kanya satisfaction. Bubulong-bulong doon. Bubulong-bulong doon eh. Tawa si Casper, nagkwento. Nagkwento si Casper. Sabi ni Casper, boss, luwapit eh. Bla 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 bla. Ano sabi mo? Di binla bla 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 ko. Ganun ba? Sabi ko. Binla bla 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 mo rin? Tindi hayaan nyo na lang, magla-live si Casper, siya magkukwento na sa kanya. If you win, pag nanalo ka ba, boss, babayad ba sila sa'yo ng danyos? Hindi ko na kailangan mabayaran ako ng danyos? Oo, yung makulong sila, masaya na ako. At gagawin ko lahat ng pwedeng gawin para mangyari yun. Basta doon lang tayo sa tama. Huwag tayong lalagay sa mali. Huwag tayong tutulad sa mga kahambugan nila. Di ba? Sa tama lang tayo. Huwag tayong lalagay sa mali. Alam mo, sabi ko, weather lang yan. Hambog today, iyak later. Ganun lang yun. Di ba? Akala kasi nila walang bearing eh. Pang grade 2 nga daw yung kaso ko eh. Di sige, pang grade 2 pala eh. Pang grade 2 pala yung kaso ko. Di sige. Di ba? Di bali ng pang grade 2. Ayos lang yun. At least may kaso ka. Di ba? At least pagbabayaran mo yung ginawa mo. Ganun lang yun. Di ba? So, basta tayo, huwag tayong tutulad sa kahambugan. Doon lang tayo sa tama. Okay? Sa tama lang tayo lalagay. Huwag kayo magsasalita ng pangit sa kanila. Okay? Huwag tayo. Alam mo yung mga pa-victim effect? Yung sila yung gumagawa, tapos pa-victim sila. Di ba? Huwag tayong gagaya doon. Basta legal tayo. Huwag kayong magsalita ng pangit sa kanila. Okay? Huwag tayong magsalita ng pangit. Ang pinakamainam natin gawin ay kung meron sila sinabing pangit, screenshot nyo, i-record nyo, padala nyo sa akin, kunin nyo, copy nyo yung link, copy-paste nyo yung link sa akin, padala nyo sa Viber ko, ako nang bahala doon. Dagdag kaso nila yon. Ganun lang tayo. Puro kaso lang tayo. Wala na tayo atara. Sabi ko nga, I can do this all day. I can do this all night. Kung kinakailangan araw-araw ng buhay ko, magkaso ko ng magkaso sa kanila, gagawin ko. Di ba? Yun. Shout out yun. Ayun.
pagsamantala na natin putulin ng video na ito at mahaba na siya at paulit-ulit na rin ang sinasabi niya, he can do this all night. He can do this all day. He can do this 24/7 for the sake of his toxicity in social media. So yun, hanggang dito na lang ang aking opinion. So antayin na lang natin yung resulta. Yun na lang. Malalaman natin kung ano ba talagang totoo. Kasi ang katotohanan, makikita mo sa resulta, hindi sa mga patutsada ng bawat kampo. Kasi maaaring sinasabi ng kabilang kampo na sila ay lamang sa sitwasyon at sinasabi na ngayon ni Norman Mangusin ay positive thinker na to eh. Hindi na siya kagaya ng dati na minumura-mura niya yung mga kaaway niya sa social media. At parang mayroong nanunulsol sa kanya na maging positive thinker din siya o mind conditioning. Kaya yung maabot sa punto na yan. Ganyan na rin yung mga galawan niya ngayon. Panibagong personality ni Norman. Positive thinker nga naman. Diba? So hanggang dito na lang ang aking opinion, and this is me again, Big Sue. Lagi din sasabing, ang mga plastic ay matagal mabulok dahil ang mga plastic ay toxic. Kaya, what's up mga ka-plastic? And this is Gambid, commentary video na video live stream. Signing out. Alright. Mga ka-plastic, kung nagustuhan nyo ang aking video, isubscribe nyo lang ang aking channel. At the same time, i-hit nyo rin ang notification bell at yung all para ma-notify kayo sa aking susunod ko pang video sa aking YouTube channel. Maraming salamat po mga ka-plastic.